Hello, Scorpio. Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising sign in Venus General Reading para sa sign ng Scorpio. Ito po ay para sa buwan ng Enero 2026. Kunin niyo lang po ang nakarelate kayo, tapan niyo ang hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na reading ang siyang makarelate tayo. Kaya like, share, and subscribe lamang po. Especially subscribe para mabutan natin ang pag-upload ng bagong reading. Kung walang mensahe na nakarelate tayo, okay lang yun. Kasi marami pang ibang tarot readers. At definitely merong isa na isang mensahe na makaka-relate tayo dito. Pwedeng sa deck na ito, sa deck na yun, o sa deck na ito. Pero, abangers lang kayo dyan. Anyway, ang core energy mo, 8 of Wands, there is a delay. Magkakaroon ng delay sa mensahe na paparating kung ikaw ay may iniintay. Merong medyo matatagalan kung ano man tong iniintay mo. O ito ay resulta ng isang exam, resulta ng isang job interview, o resulta ng isang, bawa umamin ka no, sa isang iniibig, sinisinta na individual. Medyo matatagalan ng kanyang pagsagot. Pwede din naman kung nag-iwan ka ng mensahe sa ibang tao, um, medyo matatagalan pa kung nag-aantay ka ng sagot sa kanya. Lalagay ko muna to dito, hindi niyo siya makikita sa frame, pero okay lang yan. Tuturo ko siya every now and then, pero okay lang yan kung hindi nyo makita kasi yung mensahe na nandito sa spread na ito, yung nakikita nyo, ang siyang nagmamatter. So, kunin natin yung mga clarification o yung narrative about that Eight of Wands in reverse, delay in progress. Kung inaasahan nyo na halimbawa nagpapatayo kayo ng bahay o kaya halimbawa kayo ay nag-apply nga ng trabaho, hindi pa agad-agad makukuha ang sagot sa mga ano na to. Medyo mabagal ang progress. Sa kung ano man project ang inyong simulan, hindi pa ganun agad-agad matatapos. Kung na-expect nyo January matatapos, maybe not. Siguro quarter 3, June, ganyan, or after 8 August, ganyan, quarter 3 pa. Ano pa ang mensahe mo para kay Scorpio? Ano ang gusto mo? Uy, lumilipad. Uy. Um, yung iba sa inyo, mukhang love reading ito, relationship. Yung iba sa inyo merong maaaring expectation, um, umaasa. Yun yung naririnig ko. Umaasa or actually hindi lang umaasa parang may expectation sa ganap sa mga mangyayari this coming year sa 2026. Pero it feels like kung ano man yung inaasahan nyo, hindi siya mangyayari this January. Um, ito ay pag-explore sa emotions, Page of Cups, o pwede din namang tampo. uh, it's either yung partner nyo or yung ka-connection nyo ay nagtatampo. Pwedeng ikaw din yung nagtatampo, Scorpio. At hindi mo ine-express itong tampo na ito. Sulking. Sulking, or pwede din naman na parang you are at a period of parang gusto mo nang iwaksi yung pagtatampo na yun, but at the same time, kung aamin ka rin lang, kung kukut-kutin natin yung bottom of your heart, alam mo na medyo masama pa yung loob mo. Whatever it is that you are expecting to happen this January, it may not happen just yet. Hindi pa sa ngayon. Um, kaya huwag ka magmadali. Be patient kasi medyo hindi pa tayo ganun kasigurado sa mga, ayun, tingnan mo, oh, very cozy siya, oh, yung deer. Very cozy siya, maaaring naghihintay pa. Um, nakalingon siya sa likod niya. So, pwedeng itong connection na may expectation ka ay from the past. Um, very much exploring ka sa emotions mo or nag explore ka dun sa ano ba tong nararamdaman ko. Nagwo-wonder ka bakit mo nararamdaman to o nagwo-wonder ka parang ano nangyari sa amin. Pwedeng ganun. So, yung Wheel of Fortune in reverse, it's more of parang it will not go as planned. Kung nag expect ka ng message, that message will not happen quickly. Pwede din naman na nag stock isa sa inyo nagsustok pa sa isa't isa. Pwedeng um, yung ka-connection mo, ini-stalk ka lang sa social media, pero there is no way na i-message ka niya. Delay nga in message.
Matatagalan pa bago siya mag-message. Puwedeng natatakot siya, baka ma-reject mo siya, o natatakot siya na baka may masabi kang hindi maganda sa kanya, natatakot siya na matarayan mo siya, natatakot siya na baka i-reject mo siya. Champion of Pentacles. Isa sa inyo parang tinatamad na not doing his or her due diligence. Kung halimbawa, dapat na nabayaran mo na yung ganito, due date ng, I don't know, utang nyo, or due date ng amilyar, bayaran ng amilyar, early January may discount pa. So, halimbawa, meron isa sa inyo nakatoka na magbayad ng amilyar, hindi mo pa binabayad, di mo ginawa yung due diligence, yung part mo. Isa sa inyo hindi ginawa yung homework niya, kumbaga. Parang, um, halimbawa, kailangan niyo mag-meet on a certain time, on a certain date, pero parang nag-back out yung isa, nag-flake yung isa, and so nag-cause yun ng tampo doon sa isa. Feeling ko ikaw yung nagtatampo, Scorpio. Pero energies could be interchangeable in every reading. World card, mukhang ex itong ka-connection mo na ito. Ex itong may issue ka. Kasi word card para lumabas yan, ibig sabihin may pasarado na na chapter, may kailangan ng isarado, may kailangan ng tapusin, may kailangan ng baguhin. At hindi pa yun nangyayari kasi isa sa inyo o maaaring ikaw ay nagdesisyon na parang, hindi muna, ayoko munang ayusin para maghihintay muna ako dito, magmumukmuk muna ako dito. Siyempre, hindi yun yung script nyo, no? Pero yun yung nangyayari. Um, Kadalasan yung sinasabi natin iba sa tunay na nangyayari. Sabihin natin, I care for that person. Pero hindi mo magawang ma-message. Yung iba, hindi magawang ma-message. Ang dami nagtatanong sa akin, magkakabalikan ba kami ng ex ko? I mean, guys, I don't know. Kung hindi kayo tatayo at magbe-message dun sa tao, malamang pwedeng hindi kayo balikan. Ano, mag-aantay na lang kayo? I mean, if you care so much, if you deeply wanted to be with another person, then do something. Don't ask the cards to tell that to you. Huwag kayong maghintay. Kung as in you're dying, you're dreaming na makasama siya ulit, why ask the cards na babalik ba siya sa akin? Kung gusto niyo siya makasama, take action. Okay? Kung gano'n ang sitwasyon mo, Scorpio, don't slack off, don't be this person na nakakaupo lang, tatamad-tamad, sorry sa word, nagtatamad-tamad ka, meron kang gustong makamit na, may gusto kang makamit na tao or something, may gusto kang ma-achieve, gusto mo nasa tabi mo siya, pero tatamad-tamad ka. So, ano mangyayari kung hindi ka magte-take ng action, magtatampo ka lang, mag-iinarte ka sa side, and you would wait for that message to come, it will not come. Don't wait for those messages to come if you want that person so bad. Do something about it. Especially World Card, it came out at the after nung tampo, tas it will not go as planned. The World Card here is symbolic of closing a chapter. If you feel that you need some closure, then do something. Some people might say, slow and steady wins the race. This is the energy of slow and steady wins the race. But there is a thin line between slow and steady and laziness. So do your part if you want to get the answer that you need, do something. Ask. World card actually, yun nga, symbolic siya na something is about to close. So maybe this month, lalakas na siguro after ng reading nito, lalakas na parang ang tagal niyo mag-message, sige ako na mag-message. Message niyo na. Kung kayo ay nangangati ng makarinig sa kanya, i-message niyo. Ay, why do I feel like there would, kung meron ng closure, I mean, may conversation of a closure, I mean, sasabihin mo sa sarili mo na close mo na tong chapter na to, there is a chance na may excess baggage pa.
or there is a chance na it might not turn out the way you expect. Sarado parehas 'to, dalawang 'yan parang it's a sign na parang something may not turn out the way you expect it to be. So, huwag kayong mag-expect. If you're gonna send that message, don't expect it. Baka sabihin niyo parang, sinabi ng tarot reader, ano may message ko na eh. Hindi ko naman sinabi na positive ang magiging sagot niya, no? Kailangan niyo lang ng sagot. Huwag masyadong advance mag-isip. Try niyo lang. Thou shall just try. Huwag gumawa, huwag mag-assume ng mga kung ano-ano. Clarify natin each card. I strongly feel talaga na may expectation dito eh. Somewhere in your psyche, nag-expect ka. May ine-expect ka na sagot or outcome of a situation. Pero kung ano man ang mangyari, this is a step towards closing that chapter. Tingnan mo. Ang ganda nito kasi contradictory yan. Ang Wheel of Fortune, pwedeng karma yan, o kaya pwedeng destiny. Pero you have it in reverse, so parang kumbaga series of unfortunate events yan. Hindi naman unfortunate lahat, pero sabihin na lang natin, yun na yung perfect na term dun eh. It will not go as planned or yung outcome is not what you would expect. But the good thing is, here is the magician. You have everything that you need to make it happen. To make, perhaps that's a message. Tingnan mo yung Foxo, parang nag-ano siya, nagma-magic-magic siya. You have the wands, you can wield that wand, you have the power or the inner fire para simulan, mag-message, mag-take action. You have all the resources that you need, pwedeng pera, para magawa mo yung pag-message na yun, pag-travel, pagpunta dun sa tao na yun. Kung hindi man, kung wala man pera, okay lang yan. Ibig sabihin, pwede mo siyang virtually kontakin. Water. Water is symbolic of emotion. So, maaring you are in the right um, emotional space right now and you are also in the right headspace para i-discuss o mag-engage into a heartfelt conversation with whoever this person is. Nasabi ko na pwedeng love connection, love reading siya kasi you have your Apprentice of Cups. Medyo malakas ang kanyang energy ng taong to. Pwede kasi you can be dealing with somebody who is older or younger than you. Pwedeng ikaw tong apprentice, which is yung page, student of life, ganyan, exploring emotions, hindi pa niya fully ma-articulate yung yung emosyon niya. Pwedeng ikaw yan. Pero Scorpio ka kasi, so mukhang ikaw yan. May tampo, nagko-contemplate, sulking. Pwede din naman na this year or January, iisipin mo na parang I think I'm ready na makipag-usap na. I think I'm ready na tanggalin na tong tampo na ito. I think I'm ready to move forward na. Mukhang yan ang magandang kahihinatnan ng tampo na ito kasi marirealize mo na bakit ko pa kailangan i-prolong yung agony kung pwede ko namang i-message na siya ngayon, bakit pa patatagalin ko? You will plan. There is planning. Parang kung merong kamalasan na mangyayari or merong outcome na hindi mo ine-expect, paplanuhin mo ng maigi para ma-execute yung na-envision mo na yung ine-expect mo na outcome, ganun. Ano tong Apprentice of Cups? Anong clarification ni Apprentice of Cups? Kung sino man yung nagtatampo na yan, na feeling ko nga ikaw, um, mag-hesitate pa, mag-hesitate ka pa. Mag-hesitate pa sa pagkilos, sa pag-invest ng more emotion, sa pag-invest ng oras. At feeling ko
magfo-focus yung iba sa inyo kung ex yan, lalo na kung halimbawa tatay o nanay ng mga anak niyo, magfo-focus ka doon sa home life kaysa doon sa parang magdadalawang isip na i-message o hindi ka parang ayoko nga, hindi ako magte-take ng action. Parang siya yung kailangan mag-sorry sa akin, bakit ko gagawin yun? Naintindihan ko yun. So, puwedeng yung iba sa inyo, gano'n yung pinanggagalingan, ba't ko siya ime-message, kailangan siya mag-message sa akin, bakit ako magso-sorry, kailangan siya mag-sorry sa akin. Okey, kung gano'n ang pinanggagalingan niyo, maaaring yung iba nga sa inyo gano'n and mas gugustuhin na mag-focus na lang sa, paano makapag-ipon ng mas maraming pera para sa schooling nung anak, puwedeng gano'n, para makapag-budget ng maayos, paano ko aayusin o gagawing much more stable yung bahay. Stable na hindi pisikal, stable as in walang away, walang gulo, tahimik, may peace of mind. Mukhang do'n naka-focus yung iba sa inyo. Pero ang caveat do'n is, if you want peace of mind, kung talagang napatawad mo na 'tong taong 'to, hindi ka nag-iisip gabi-gabi kung kailan siya magme-message sa'yo, okey? So, kung nangangati ka na makakuha ng sagot sa kanya, might as well i-message mo na. Uy, partnerships, ang ganda nito. Kung yung iba sa inyo ay isasarado na, siguro this January, pagsasara ng ano, ng kabanata na ito ng buhay. Pag-move on, pagsisimula, parang i-embrace niyo na yung new beginning na gustong ibigay ng New Year. Parang isa-psych niyo na yung sarili niyo na parang this is it, kailangan kong um, pagsumikapan na maging okay ako ng New Year. Ang maganda doon, once you close this chapter, once na masarado mo na itong hurdle na ito, magsisimula ang parang newfound love or partnership. Yung iba sa inyo puwedeng magkakabalikan, yun nga lang nga matatagalan pa yung pag-message, magkakabalikan. You will still choose each other no matter what. Pero yung iba naman sa inyo, magkakaroon ng bagong pagkakataon to be involved in a new partnership. Puwede kasi yung iba sa inyo, may issue pa dun sa ex, kaya siguro tinatamad pang mag-message or tinatamad pang makipag-usap, yung closure nga, dahil meron na siyang ibang kinakasama, meron ka ng ibang kinakasama o meron ka ng parang minamataan na bagong ewan ko, ka-fling or karelasyon, ka-connection ngayon at yun yung gusto mong alagaan, puwedeng gano'n. At naka-focus ka doon sa home life kasi nga itong tao na 'to, parang inspiration mo siya para alagaan ng mabuti yung household, alagaan ng mabuti yung mga bata, alagaan ng mabuti yung sarili at makapag-budget ng tama kasi hindi ito naibigay sa'yo ng dati mong partner. Eight of Swords. Do you feel so trapped? Something will fail. I'm not sure if yung magfe-fail na yan is plano. Lalo na kung paghihiganti yan, pwedeng yun yung magfe-fail. At kung ano man yung magfe-fail na yun, pwede din naman na makaka-receive ka ng judgment sa pamilya nung ex mo. Makaka-receive ka ng judgment na hindi mo ine-expect na mahuhusgahan ka pala sa gagawin mo na yun, eh ginawa mo lang naman yung tama. So, whatever that is, parang damned if you do, damned if you don't. Anong ibig sabihin nun? Kahit anong gawin mo, tama, kasi hold ng tama o mali, mahuhusgahan at mahuhusgahan ka. Kasi, itong Eight of Swords, something is trapping you. Pwede din naman na naiinis ka kasi ayaw mong ikaw yung maunang mag-message kasi I don't know, pride ba yan o ano, pwede din naman na kasi ikaw yung sinaktan, ikaw yung victim. Pero at the same time, gusto mo nang matapos siya. Gusto mo nang magkaroon ng peace of mind, isarado na 'tong chapter na 'to kasi ready ka na for a new ano, parang new partnership. Yun nga lang nga, yung mga tao sa paligid mo maaaring yun nga yung paghuhusga o hindi magandang tingin sa'yo ng mga kapamilya ng ex mo, ang siyang parang naglilimita sa'yo sa potential na meron ka. Merong isang enerhiya or energies, actually marami. Marami energy ang napi-pick up ko dito, energies of yung
Sorry sa word, katamaran nga, ayaw kumilos, o pwede din ngang sulking yun, nagtatampo, kaya ayaw mong kumilos. I mean, you have all your reasons and justifications kung bakit ayaw mong kumilos. Pero yun yung energy na napipick up ko. Pero meron dito parang, parang kang nakakulong, kasi yan yun eh, kulong. Nakakulong, nakatrap ka, o pwede din naman nagpapatay mali siya ka doon sa mga bagay na kaya mo namang aksyonan. Dalawang scenario yung nakikita ko dito. Ikaw ay you are very powerful, pero ayaw mong i-acknowledge. Yung powerful na yan, I'm not talking about being powerful na kaya mong sirain yung buhay ng ibang tao, ha? Ang ibig sabihin ko ng powerful is that you can forgive and you can come from a humble place and talk about what went wrong, come from a humble place na parang can we discuss yung mga bata, yung maturity, yun. So, I'm not sure, pwede din kasi na ang trap sa'yo is yung fierce energy mo, gusto mong gumanti, gusto mong lumaban. So, it might do more good than harm yung trap ka kasi parang kino-contain ng universe yung galit na nararamdaman. Kung may galit ka na nararamdaman. Kasi if you truly, as in, honest to goodness, you have forgiven this person or you really want to move forward, the peace of mind comes from that forgiveness. Okay? Makipag-argue ka hanggang gusto mo, pero once you start forgiving people and yourself, you are free yourself. It's not for them, it's for you. Some people overlook that message of forgiveness. They only think na kailangan mag-sorry muna or kailangan na muna, I mean hindi mo nakakalimutan, blah blah blah. If you truly forgive the person, clean slate. Okay lang makipag-argue kayo sa akin. Pero I acknowledge your argument then. Anyway, sorry sa ingay. Masyadong happy ang mga kids, mga children around. Anyway, quiet the anxiety monster. Okay, you may be experiencing anxiety or anxious thoughts when thinking about this person. So, given yan and that's forgivable. Pero wag mong tambayan. Wag mong tambayan yung tampo. Wag mong tambayan yung anxiety. So, anxiety, once you feed it, may mga paraan eh kung paano ma-conquer ang anxiety bukod sa kung clinically diagnosed ka ha, kasi kailangan mong ng gamot. So, may mga paraan kung paano pakalmahin ang ating nervous system. At the more na i-feed mo yung yung overthinking energies or thoughts mo, the more na it will get to you. So, you have more power than you think dyan sa anxiety monster na yan, and try your best na hindi i-feed yung anxiety na yon. So, yun. Iwan ko na yun doon. Scorpio, salamat sa pagbisita. Happy New Year. And sana makita ko kayo ulit. Ako po si A and see you soon. Like, share, and subscribe lamang po. Bye-bye.